Kwentong Bayan. Isang taong namuhay sa baryo ng mga aswang. Ano nga ba ang dahilan ng pag-ampon sa kanya? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mando. Taong 1968, bayan ng Antique. Lagot ka sa aking baboy ka. Akala mo matatakasan mo pa ako, ha? Tignan natin kung maiiwasan mo pa to. Wika ni Carolina. Sabay bitaw ng palaso mula sa pana. Magaling na mangangaso si Carolina. Edad 28. Hindi naman ito ang hanap buhay ng dalaga. Libangan lamang niya. Ang mga nauhuli, ipinamamahagi na lang niya sa mga taong nangangailangan ng makakain. Nang umagang iyon, 2 oras niyang sinuyod ang gubat para makahuli. Nang masumpungan ng baboy, hindi na ito pinakawalan pa ng dalaga. Hindi tumama ang palaso ni Carolina, pero may tumamang sibat sa baboy. Sa sobrang lakas, tumagos pa sa katawan ng hayop ang talim ng sibat. Pumasok sa katabing punong kahoy. Ayos Kapag siniswerte ka nga naman, sino mag-aakalang kakagising ko lang, may lumapit na kagad na pagkain. Siguradong matutuwa si Lolo Pino sa nahuli ko. Makauwi na nga, napasarap yata yung tulog ko . Wika ni Mando. Nagkataong naroon nito at natutulog sa isa sa mga puno. Edad 18. Nautusan siya ng lolo na maghanap ng mga halamang gamot sa gubat. Pero dahil may katamaran ng binata, natulog muna siya sa lugar. Hindi niya alintana ang dalagang naroon. Matyagang sinundan ng baboy. Nang makita naman siya ni Carolina, nagalit ito at sinugod si Mando. Hoy! Sa akin yung baboy na yan . Ako ang nakahuli dyan . Mga agaw to. Wika ni Carolina. Sabay amba ng pagsaksak gamit ang dalampatalim. Mabilis naman itong naiwasan ni Mando. Kagad nahawakan at napigilan ang dalaga. Teka, sandali lang. Anong sinasabi mong sayo? Paano naging sayo? Kita mo naman. Sibat ko yung pumatay sa kanya. Kaya paano sayo to? Tanong ni Mando. Magdanakaw ka. Ibalik mo yan sa akin. Ako ang unang nakakita dyan . Tugon ni Carolina. Mapilit ang dalaga. Ugali niyang makipagmatigasan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi siya papayag na makuha ng isang estranghero ang huli. Pero matigas din ang ulo ni Mando. Wala itong pakialam sa dalaga. Ang mabuti pa, maghanap ka na lang ng ibang mauhuli. Marami naman dyan sa kakauyan . Huwag mong pagkainteresan ng pagkain ng baryo namin. Wika ni Mando. Binuhat niya na ang nahuli. Nag-umpisang maglakad papauwi sa baryo. Pero hindi pa rin pumayag si Carolina. Pilit niyang hinarangan ang daan ni Mando. Pakiramdam niya bilang mangangaso. Kahihiyan na maagaw ng iba ang dapat sa kanya. Hanggang sa umabot na sila sa daanang matarik. Hindi pa rin nilulubayan ng dalaga si Mando. Ano ba? Parang wala kang naririnig . Sinabi ng sakin na yung nahuli ko . Kung ayaw mong ibigay ng buo, kahit maghati na lang tayo. Hindi lang ang mga kabaryo mo nagugutom, no? Wika ni Carolina. Halos mapatid na ang ugat sa lalamunan nito kakasalita. Hanggang sa hindi sinasadyang mapatid si Carolina sa malaking ugat.
Naitulak niya ang binata at magkasabay silang nadulas papunta sa malalim na hukay. Masama ang bagsak ng dalaga kaya napilayan ito. Aray ko, yung paa ko ang sakit! Wika ni Carolina, habang si Mando naman nawalan ng malay sa isang sulok. Malapit nang magdilim nang magising si Mando, nakita niyang nasa kabilang sulok si Carolina. Hirap sa kalagayan ng paa at tila namimilipit sa sobrang sakit. Kahit nahihilo pa sa nangyaring pagbagsak, wala namang seryosong pinsala si Mando. Mukhang masakit yung paa mo, Binibini ah. Kung hindi ka naging mapilit o hindi kaya naghanap ka ng ibang hayop, edi sana pareho na tayong nakauwi sa bahay natin. Ngayon anong plano mo? Bakit hindi ka pa umalis? Dapat nung tulog pa ako, kinuha mo na yung baboy. Tumakas ka na sana. Wika ni Mando na may halong pangaasar. Alam niyang hindi kakayanin ni Carolina na umakyat dahil sa kalagayan. Para naman kay Mando, kaya niyang ibalik sa ayos ang buto ng dalaga. Pero gusto pa ng binata na maghirap ng medyo matagal ang dalaga. Makaganti man lang siya sa ginawa nitong paghulog sa kanya. Naroon sila sa tila natuyo na malaking balon. Malumot ang paligid. Imposible ang makaakyat dahil sa sobrang dulas. Bulag ka ba? Nakita mong napilayan ako eh. Paano ako aakyat? Isa pa, nakikita mo ba yung mga bato na yan? Imposibleng makaakyat dyan. Wika ni Carolina. Tumalikod ito para hindi makita ang mukha ni Mando. Makikita sa dalaga ang labis na inis. Nang makontento sa nakikitang paghihirap ni Carolina, nilapitan niya ito. Natakot naman ang dalaga. Inakalang may masamang pakay sa kanya si Mando. Walang babalang pinihit ni Mando ang sakong ng dalaga. Sumigaw ito at nawalan ng malay dahil sa sobrang sakit. Makalipas ang 3 oras, abala si Mando sa paggawa ng apoy gamit ang tuyong sanga at dahong naroon. Nakasalang na din ang inihaw na binti ng baboy. Matapos nun, naging abala naman ang binata sa pagpapatulis ng mga sangang nagkalat sa paligid. Ay, sa wakas nagising ka din. Halika, kumain ka dito. Nag-iyaw ako ng karne. Kailangan mo ng lakas sa pag-akyat natin dito bukas. Wika ni Mando. Balak niyang sunugin ang mga batong maaari nilang akyatan para mamatay ang mga lumot na naroon at matuyo ang bato. Sa ganitong paraan pwede na itong makapitan dahil maayos na ang paa ng dalaga. Inisip ni Mando na kakayanin naman ito ni Carolina. Sabihin mo nga sa akin, saan mo natutunan yung ginawa mo kanina? At saka, kung kaya mo na palang umalis dito, dapat umalis ka na. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Mando. Inabot na lang nito ang inihaw na karne. Kumain ka na muna, Binibini. Ang dami mong sinasabi. Ubusin mo yan tapos magpahinga ka. Ayoko ng pabigat bukas. Wika ni Mando. Dahil sa gutom na din ng dalaga, tinanggap niya ang bigay ni Mando. Nagpahinga na rin kaagad ang dalaga. Magmamadaling araw, nakarinig ang dalaga ng mga kaluskos at mga pag-angil sa itaas. May mga nilalang na mabilis na tumatakbo dahil sa mga natatapakang mga sanga. Balak niya sanang tignan ito. Pero bigla siyang hinawakan ni Mando. Tinakpa ng bibig para hindi makasigaw at gumawa ng ingay. Kasunod nito, tila may mga inusal na orasyon ng binata. Nang matapos minakiramdaman niya ang lugar, sa tingin niya 5 nilalang ang nagpapaikot-ikot sa lugar.
Umangil na tila galit ang mga ito at may hinahanap. Mabuti na lang napatay ni Mando ang apoy bago sila matulog. Hindi malaman ni Carolina kung ano ang nangyayari. Nakakatakot ang mga tunog na nasa itaas. Nangangamba siya kung ano ang maaaring mangyari sa oras na malaman ng mga ito na may tao sa hukay. Halos kalahating oras ang itinagal. Habang tahimik namang nakatago sa madilim na sulok si Mando, sinusubukang makapagpahinga. Hindi nagtagal. Nawala na din ang mga nakakatakot na angil at garalgal na tunog ng mga nilalang sa itaas. Sandali pang nakiramdam si Carolina at nang matiyak na wala na ang mga ito, saka lang siya nagtanong kay Mando. Ano ba yung mga yun? Bakit parang ang dami nilang umiikot sa butas? At saka, ano ba yung mga salita na sinasabi mo kanina? Sino ka ba talaga? Tanong ni Carolina. Bago magsalita, nagunat na muna ang binata dahil inaantok na siya ng mga panong iyon. Malamang mga aswang. Naghahanap sila ng makakain. At saka parang naaamoy nila tayo eh. Pero wag kang mag-alala. Hindi nila tayo mahahanap dito. Tawagin mo na lang ako Mando Binibini. Taga dyan lang ako. Doon sa baryo sa bandang kanluran. Tugon ni Mando. Nagulat si Carolina. Bagamat naririnig na ang mga kwento tungkol sa aswang, hindi pa rin niya inaakalang mararanasan niya ito. Ako naman si Carolina. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko ah. Ano yung mga binitawan mong salita? Mangkukulam ka ba? Muling tanong ng dalaga. Tila nainis naman si Mando sa dami ng tanong nito. Oo, mangkukulam ako. Kapag hindi ka pa tumahimik sa kakatanong mo, baka ikaw ang sunod kong kulamin. Wika ni Mando. Tila natutuwa ang binata sa tuwing naaasar at nakikitang galit ang dalaga. Nanahimik naman si Carolina. Natakot ito kay Mando dahil naniwala siyang mangkukulam nga ang kasama. Pagsapit ng umaga, medyo malamig pa rin ang gubat pero maaliwalas na. Nag-umpisa na si Mando na subukang akyatin ang batuang sinunog niya. Epektibo naman ang ginawa ng binata. Nang matuyo ang mga lumot, naging magaspang ang mga ito. Kaya madali siyang nakaakyat sa itaas ng butas. Nang maabot ang labasan, narinig niya ang ilang tinig na tila papalapit sa kinaroroonan nila. Mabilis niyang sinenyasan si Carolina na sumunod na sa pag-akyat. Hindi siya sigurado kung sino ang mga paparating o kung ligtas ba sila sa oras na maabutan ng mga ito. Binibini, bilisan mo sa pag-akyat. Hindi kita iiwan dito. May mga paparating. Baka may mangyari sa iyong masama kapag naabutan ka nila. Wika ni Mando. Naalarma naman si Carolina. Kahit medyo masakit pa ang paa, pilit pa rin niyang inakyat ang batuhan. Sa tulong ng baging na inilagay ni Mando bilang suporta. Hinihila na ito ng binata para mas mapabilis ang pag-akyat dahil mas lumalapit na ang tunog ng mga boses. Dalawang posibilidad ang nasa isip ni Mando. Maaaring tulisan ang mga ito sa gubat o iligal na mga ngaso. Alinman sa dalawa, delikado kay Carolina na maabutan siya ng mga ito sa gubat. Siguradong hindi maganda ang kakantungan. Alam din naman ito ng dalaga. Hindi niya na ininda pa ang mga galos at hiwa sa kamay, dala ng mga matatalim na bato. Nang marating ang labasan ng butas, kagad na itong hinila ni Mando papalayo sa mga boses.
Nang makalayo sa lugar, nakita nila ang tulisan kung saan sila naroon kanina. Alam ng dalawa na nag-iikot ito sa kagubatan para makakita ng mga hayop. Ang layunin ng mga ito, makulimbat ang lahat ng kagamitan at mga huling hayop. Kapag minalas naman, pinapatay nila ang biktima. Ilang sandali pa, napapikit si Carolina. Nakarinig ng eko ng pagputok ng baril. Tila may nakasagupa ang mga tulisan. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril ng mga ito. Kaya nagpasya na si Mando na magpatuloy sa paglayo sa lugar. Binibini, dito na kita iiwan. Diretsuhin mo lang ang daanan. Doon na sa bayan ang labas mo. Hindi ko alam kung taga saan ka, pero ang mabuti pa, diyan ka dumaan sa bayan pauwi sa inyo. Delikado ang mga oras na ito. Aktibo ang mga tulisan. Wika ni Mando. Sabay abot sa dalaga ng malaking peraso ng karne na inihaw. O yan, para naman may mauwi ka sa inyo. Sana hindi na tayo magkita uli. May dala kang kamalasan eh. Mag-iingat ka. Wika ni Mando. Matapos nun, maranang naglakad papasok sa masukal na kakahuyan si Mando, habang naiwan namang nakatitig sa kanya si Carolina. Muli niyang narinig ang pagputok ng baril. Nag-umpisa na siyang sundan ng tinuturong daan ng binata. Lolo, nandito na po ako. Pasensya na po kayo ha, natagalan ako. Ito na po yung mga ugat na pinakuha niyo sa akin. At saka ito po, may karne akong dala para sa panangalian. Wika ni Mando. Saan ka naman gumala, bata ka? Kahapon ko pa inaantay ang mga ugat na ito para sa ginagawa ko. Pinahanap kita sa mga kabaryo natin kagabi para sunduin. Pero hindi naman nila masundan ang amoy mo. Maghinay-hinay ka sa paggagala sa gubat tuwing gabi. Mamaya, matsyempuhan ka ni Lucrecia. Baka hindi ka makilala. Ang mabuti pa, puntahan mo si Nonoy. Sabihin mo, narito na yung gamot sa mata niya. Wika ni Lolo Pino. 5 taon pa lamang si Mando nang kupkupin siya ng matanda. Biktima ng mga aswang ang magulang nito. Maraming taon na ang nakakalipas. Naglalakad pa uwi mula sa pista na dinaluhan. Dumaan sila sa kakahuyan. Bigla silang tinambangan ng 3 aswang. Nagawa namang maitago si Mando ng ina sa loob ng natumbang puno. Pero hindi nakaligtas ang mag-asawa. Dumanak ang dugo sa mismong labas ng pinagtataguan ni Mando. Sa hindi malamang dahilan, matapos mapatay ang mga magulang, bigla na lang silang umalis sa lugar. Sa labis sa pagkabigla sa mga nangyari at sa sobrang takot, ilang araw siyang nagtago sa loob ng kahoy. Hanggang sa dumating si Lolo Pino, nanghihina at halos mawala na ng malay si Mando. Dahil wala namang maituro si Mando na uuwian, minabuti na lang na matanda na kupkupin ng bata. Subalit hindi ordinaryong baryo ang kasalukuyang tahanan ni Mando. Ito ang tanyag na baryo ng mga aswang. Siya lang ang nag-iisang tao. Napapalibutan siya ng mga nilalang. Subalit dahil lumaki at kinikilala siyang apo ng isa sa pinakamatandang aswang sa baryo, walang sino man ang nagbalak ng masama sa kanya. Maliban na lang sa pinsan ni Lolo Pino na si Lola Lucrecia. Isang malupit at palaging uhaw sa dugo na aswang. Kaya bago pa lang sa lugar, sinabihan na kagad siya ng lolo na layuan ng matanda. Lalo na sa mga oras na naghahanap ito ng mabibiktima sa kakahuyan at sa mga kalapit na bayan.
Lolo, ang sabi ni Kuya Nonoy, siya na lang ang pupunta mamaya. Nautusan yata ni Lola Lucrecia eh. Nagmamadali papunta sa Karatig Baryo. Lolo, iidlip muna ako ah. Hindi ako nakatulog kagabi. Ang kulit po ng babaeng mangangaso sa gubat. Kamuntikan pa ako mapahamak sa katigasan ng ulo. Sana lang hindi ko na siya makita. Wika ni Mando. Dumiretso na ito sa higaan. Basta mag-iingat ka sa paglabas mo. Iwasan mo ring makisalamuha sa mga mangangaso sa gubat. Walang may dudulot na maganda ang bagay na yan. Baka yan pa ang magpahamak sa'yo. Wika ni Lolo Pino. Lolo, kailan po ba yung sinasabi niyong pagpunta natin sa bayan? Para dyan sa mga tinda nating gamot. Matagal na akong hindi nakakapunta sa pamilya eh. Wika ni Mando. Minsan sa isang buwan pumupunta sila sa bayan para magtinda ng mga gamot na mabisang pangontra sa kulam at barang. Bagay na palaging pinagtatawanan ni Mando. Ayon sa kanya, gumagawa ang lolo ng mga gamot pangontra sa mga sakit at panggagambala na sila din mismo ang gumagawa. Sa ganitong paraan, kumikita ang baryo nila gamit ang kanilang kaalaman at mahusay na pang-aaswang sa mga baryo at kabayanan. Nagagawa nilang maghasik ng takot sa mga tao. Doon naman papasok ang negosyo nila sa mga gamot kontra kulam, usog, barang at pagbisita ng aswang. Patok sa mga mamimili ang gamot ni Lolo Pino. Palagi din itong ubos sa mga pamilihan. Ayon kay Lolo Pino, wala namang masama dahil totoong nakakagamot sa mga karamdaman sa katawan ang halamang ugat sa mga botelya. Pero syempre, sila din ang nagbibigay ng sakit, kaya kaagad niya itong magagamot. Kaso nga lang, ang pinakakinakabahala ng matanda, ayaw niyang magpakampante. Hindi niya alam ang tumatakbo sa isipan ni Lola Lucrecia. Ang labis ay kinakatakot nito. Baka isang araw sumpungin ng gutom ang matanda at mapatay si Mando. Nang sumunod na araw, muling naisipan ni Mando na maglakad sa labas ng baryo. Isa sa mga tungkulin niya sa lugar ang siguraduhing maayos ang mga harang laban sa mga dayong aswang na minsang naliligaw sa baryo. Isa sa pinakakalaban nila ay ang kapwa aswang. Hindi may iwasan na magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga magkaibang angkan. Nang matapos ang pag-iikot sa kanilang maliit na baryo, muli siyang pumunta sa gubat. Labis ang pagkabagot ng binata. Balak niyang makakuha ng kahit ano sa kakawyan para lamang mapatay ang oras. Nagkataon naman si Carolina. Nakita siya nito at naisipang sundan. Gustong malaman ng dalaga kung saan nga ba nakatira si Mando at kung totoo bang mangkukulam ang binata. Abala si Mando sa paghahanap ng aasintahing hayop, habang si Carolina naman abala sa pagtatago. Ay naku, nakakabagot talaga kahit dito sa gubat walang magawa. Nasaan ba yung mga hayop na nakatira dito? Wala na akong makita eh. Wika ni Mando sa sarili. Naninibago siya dahil dati naman nakakakita ito ng mga gumagalang ibon at iba pang maliliit na hayop sa paligid. Pero ng araw na yun, wala siyang makita. Tila nagtatago ang mga ito at merong kinakatakutan. Mando, bakit nandito ka? Hindi ka ba nasabihan ng lolo mo na araw ngayon ng paglabas ko? O baka gusto mo pa akong agawan ng makakain? Ang mabuti pa, umuwi ka na.
bago pa kita mapagkamalang pagkain. Wika ni Lola Roclesia. Nagulat si Mando. Hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng matanda. Pasensya na po kayo, Lola Lucrecia. Nawala po sa isip ko. Sige po, uuwi na po ako. Makikita sa mukha ng binata ang labis na takot. Napagtanto niya. Kaya pala wala siyang makita ni isang hayop na gumagala. Naroon si Lola Lucrecia. Nararamdaman ng mga hayop ang panganib sa paligid. Naglakad na pauwi si Lando. Hindi niya na nilingon pa ang kinaroroonan ni Lucrecia. Kahit matagal niya itong kakilala, dekada nang nakatira sa baryo ng Aswang. Subalit iba pa rin talaga ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita ang matanda. Kamuntikan na ako dun ah. Mabuti na lang nasa bukana pa lang ako ng gubat. Nakakatakot isipin. Paano kaya kung nasa gitna na ako? Ay nako, kinikilabutan pa rin ako. Wika ni Lando sa sarili. Bagamat malapit lang sa baryo, hindi mapigilan ni Lando na kilabutan dahil kamuntikan na siyang maging pagkain ng lolang aswang. Samantala, habang naglalakad papasok, nagulat si Lando nang marinig ang pamilyar na boses. Aha! Mangkukulam pala ha? Buti nga sa'yo na pagalitan ka ng lola mo. Akala mo hindi ko malalaman kung saan ka nakatira? Lulukuhin mo pa akong mangkukulam ka? Wika ni Carolina. Nasundan ng dalaga si Lando. Papasok ito ng baryo. Bagay na labis namang ikinabahala ng binata. Sigurado siya ng mga oras na yun. Naaamoy na ng mga kabaryo ang dalaga. Hindi ka dapat sumunod eh. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang mabuti pa, umuwi ka na, Binibini. Hindi ka dapat pumunta dito. Umuwi ka na habang maliwanag pa. Wika ni Lando. Nakakunot ang noo nito habang iniiwasan ng babae. Kagad na siyang pumasok ng baryo. Kaso nga lang matigas ang ulo ni Carolina. Sumunod pa din ito sa binata. Uuwi ako kapag gusto kong umuwi. Isa pa, hindi naman ikaw yung may-ari ng lugar na to ah. Bakit ka nagagalit? Dito lang muna ako. Wala akong mahanap na hayop sa gubat eh. Nagtago yata lahat. Ewan ko ba? Sasama na lang ako sa bahay nyo. Magmeryenda tayo. Hindi na maipinta ang itsura ng mga sandaling iyon. Nag-uumpisa ng maglabasan ang mga kabaryo. Tinitignan ng mga ito kung saan nanggagaling ang mabangong amoy. Dahil dito, napilitan si Lando na hilahin si Carolina at isama sa tahanan nila. Malalagot na naman ako kay lolo nito eh. Ang malas ko naman. Bakit pa kasi nakatagpo ako ng ganito kakulit na tao? Pumasok ka sa loob. Huwag na huwag kang sisilip sa labas. Diyan ka lang. Huwag kang magulo kung ayaw mong mamatay. Wika ni Lando. Sinara ang mga bintana at pintuan. Nagtataka naman ang dalaga sa pinapakitang taranta ni Lando. Nakakaramdam na din ito ng pagkabahala. Alam niyang seryoso si Lando nang sinabi na hindi siya dapat sumunod pa sa lugar. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka nagsasara? Huwag mo nga akong tinatakot, Lando. Uuwi na ako. Wika ni Carolina. Huli na ate. Kanina mo pa dapat ginawa yan. Nag-uumpisa na si Lucrecia sa pangangaso. Mapapahama ka lang sa oras na dumaan ka sa gubat. Tugon ni Mando. Sandali pa itong natahimik at muling nagsalita. Mas mabuti kung dito ka muna, Binibini.
Itatanong ko lang sa lolo ko kung anong dapat gawin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Wika ni Mando. Maya-maya pa, dumating na sa tahanan si Lolo Pino. Lando, ano ba tong ginawa mo? Bakit may kasama kang ibang tao sa baryo natin? Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Tanong ni Lolo Pino. Baka sa itsura nito ang galit. Lolo, hindi ko naman yan sinama dito eh. Sinundan ako eh. Siya yung babaeng nasabi ko sa'yo. Hindi ko na muna pinawi sa bahay niya dahil nasa gubat si Lola Lucrecia. Siguradong mamamatayan kapag dumaan sa kakao yan. Pagpapaliwanag ni Lando, napabuntong hininga ang matanda. Iha, napakalaking pagkakamali na pumasok ka dito. Ano bang meron sa utak mo? Bakit ka sumunod kay Mando? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Tanong ni Lolo Pino. Naguguluhan na si Carolina. Iniisip kung kasabwat ba ni Mando ang lolo para takutin siya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng mga ito. Magsasalita pa sana si Carolina, pero sumenya si Lolo Pino na wag munang mag-ingay. Tio Pino, magandang araw sa inyo. Meron po yata kayong bisita sa baryo ah. Baka naman pwede niyong ipakilala sa amin. Yung kaibigan ni Mando. Wika ni Toring. Nasa labas ang isa sa mga pinakamabangis na aswang ng baryo. Si Toring, anak ni Lucrecia. Naaamoy nito ang dalaga. Mas naging komplikado na ang mga bagay-bagay. Ngayong mainit na sa mata ng mga aswang ang tahanan ni Lolo Pino. Bagamat iginagalang ng mga taga-baryo ang matanda, subalit mahirap pigilan ang gutom ng mga aswang, lalo pat 2 ordinaryong tao ang nasa loob ng tahanan nito. Umuwi ka na, Turing. Hayaan mo ang bata. Ako ang bahala dito. Huwag niyong pagtatangkaan ang bisita ko. Wika ni Lolo Pino. Nangangamusta lang naman po ako, Tio. Wala akong problema sa akin. Pero hindi ko alam sa mga kabaryo natin. Matagal na kaming walang natitikman na birhen. Ang mabuti pa, paalisin niyo yan sa lugar natin. Masyadong nakakaakit ang amoy niya. Nakauwi naman na si nanay eh. Maaari na siyang dumaan sa kakauyan. Tugon ni Toring. Naglakad na ito papalayo sa tahanan ni Lolo Pino, pero patuloy pa rin ang pagtawa. Magmadali ka, Mando. Alam mo na ang gagawin. Wala tayong pagpipilian kung hindi makipagsapalaran sa kakauyan. Isama mo tong kaibigan mo. Siguradong may binabalak si Turing na hindi maganda. Mas malaki ang tsansa ng babae kung makakatawid kayo sa tulay papunta sa bayan. Wika ni Lolo Pino. Mabilis na kumilos ang lolo. Ibinigay kay Mando ang mga kagamitang kakailanganin sa paggatid kay Carolina. Teka lang ho, hindi na po nakakatawa yung pananakot nyo ha. Hindi nyo ko kailangang ihatid. Uuwi ako mag-isa. Alam ko naman po yung daan eh. Huwag mo na akong samahan, Mando. Kaya ko yung sarili ko. Wika ni Carolina. Ang buong akala niya ay binibiro siya ni Mando. Palabas na sana ng tahanan ng dalaga. Pinigilan siya ng binata. Pwede ba, Binibini? Makinig ka naman kahit minsan. Nasa baryo ka ng mga aswang. Lahat ng narito aswang. Kanina ka pa nila naaamoy. Kapag inabutan ka ng dilim sa kakauyan, siguradong hindi ka na makakauwi. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Lolo,
Dito po kami dadaan sa likuran. Ako na po ang bahala. Bukas na po kami babalik. Wika ni Mando. Kagad nitong binuksan ang pintuan sa likuran. Maingat na pinagmasdan ng paligid. Dahil tanghali pa lang ng mga panong iyon, karamihan nasa loob ng tahanan at nagpapahinga. Natanaw niya si Turing na nasa harapan ng bahay. May kausap na ibang mga taga-baryo. Mahalaga na mailayo niya kaagad si Carolina. Wala na siyang oras na isipin kung ano ang plano ni Turing. Kahit anong mangyari, huwag kang hiwalay sa akin, Ate Carolina. Wala na tayong oras. Kapag nabutan tayo ng takip silim, makikita mo uli yung mga nilalang na nakita mo nung nahulog tayo sa butas. Wika ni Mando. Aswang ka din ba? Bakit mo ko tinutulungan? At saka bakit walang nakakaalam ng baryo nyo? Kahit kaming malapit dito sa lugar, hindi namin alam na may baryo pala dito. Wika ni Carolina. Hindi ako aswang. Ampon ako ni Lolo Pino. Ampon ng aswang. Maliban sa akin, lahat ng nasa baryo aswang na. Bakit kita hindi tutulungan? Ayokong mabuhay sa konsensya kapag namatay ka ng dahil sa akin. Kung gusto mong magpakamatay, sa ibang lugar, huwag sa makikita ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang tumahimik ang buong gubat. Napansin ni Mando ang pagkawala ng huni ng hayop o kahit insekto sa paligid. Sinabi ni Turing na nakauwi na si Lola Lucrecia, pero iba ang pakiramdam ni Mando ng mga panong iyon. Teka sandali, dito muna tayo. Sandali silang tumigil sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ang nagsisilbing payong at nagtatago sa kanila. Mabilis na nag-usal ng orasyon si Mando. Itinago niya ang amoy nila, pati na rin ang presensya. Ito ang paraang itinuro sa kanya ni Lolo Pino para makaligtas sa pagtugis sa mga aswang, kagaya ni Turing at Lola Lucrecia. Hinala ni Mando, nagsinungaling sa kanila si Turing tungkol sa ina. Ang totoo, naroon pa rin si Lola Lucrecia. Maingat silang lumilipat sa ilalim ng puno. Nakikiramdam si Mando sa paligid. Iniiwasan na muling masopresa sa paglapit ng matandang aswang. Naririnig ni Mando ang boses ng mga kalalakian mula sa baryo. Ngayon, nakasisiguro siyang patibong ang pagpasok nila sa gubat. Matagal nang mainit ang mata ni Turing kay Mando. Matagal na itong balak lapain ng aswang. Ito na ang perpektong pagkakataon para isagawa ang matagal na plano ng mga aswang. Huwag na huwag kang magsasalita. Itago mo nga yung buhok mo. Basta talian mo. Naaamoy ka nila. Wika ni Mando. Kagad namang sumunod si Carolina. Maya-maya pa malapit na sila sa tulay. Ilang oras pa na paglalakad. Ang tulay na yon ang pag-asa para makalayo sa mga sumusunod na aswang. Magiging ligtas tayo sa oras na matawid natin ang tulay. Wika ni Mando. Bigla itong hinawakan ni Carolina. Hinila papatago sa puno. Ano bang problema mo, Binibini? Dalian na natin bago pa tayo maabutan. Marahang itinuro ni Carolina ang kabilang dulo ng tulay. Di ba yun yung lola mo? Yung nagpagalit sa'yo kanina? Anong ginagawa niya sa gitna ng tulay? Nanlaki ang mga mata ni Mando nang makita si Lola Lucrecia. Nakaupo ito sa gitna ng tulay sa kabilang dulo. Tila nag-aabang kung sino ang unang daraan.
Ito lang ang daanan para makatawid sa kabilang ibayo ng ilog. Doon dumadaan ang mga mangangaso at taong gumagala sa gubat. Ito ang paboritong pwesto ni Lola Lucrecia para mag-abang ng mga mabibiktima. Panibagong problema para kay Mando at Carolina. Hindi aalis ang matandang si Lucrecia hanggat wala itong nakukuwang pagkain. Kaso nga lang, nasa likod nila ang grupo ni Turing. Alam ni Mando na imposibleng kalabanin ang ganitong karaming aswang. Hindi uubra ang taglay niyang karunungan. Maya-maya pa, nakarinig sila ng boses mula sa panibagong grupo, papalapit sa tulay na nagtatawanan. Nandito ang mga tulisan. Pagkakataon na natin to. Makinig ka sa akin, Binibini. Ilang sandali lang, magkakaroon ng malaking gulo sa tulay na yan. Siguradong susugod si Lola Lucrecia sa mga tulisang papatawid. Sa oras na yun, siguradong nandito na din sila Turing at makikisali sa laban. Ano man ang mangyari, sa oras na maghudyat ako, huwag kang titigil sa pagtakbo patawid ng tulay. Alam mo na kung saan ka dadaan, papuntang bayan. Paglagpas mo, huwag ka nang lilingon. Tumakbo ka hanggat makakaya mo. Malinaw ba? Alam ni Mando ang posibleng mangyari. Sa oras na magpang-abot ang mga tulisan at grupo ni Turing at Lola Lucrecia. Sa hindi kalayuan, natanaw nila ang mga tulisan, kargado ng armas, baril at mga patalim. Nakita kaagad ng mga ito ang matandang nasa gitna ng tulay. Sinigawan ito ng tumatayong pinuno ng grupo. "Hoy tanda! Anong ginagawa mo dyan sa tulay? Tumabi ka. Nakaharang ka sa dadaanan namin." Wika ni Jaime. Pinuno ng mga tulisan, sabay tutok ng baril. Hindi nagustuhan ng matanda ang ginawa nito. Nagpalit ito ng anyo. Mabilis na sinugod ang mga kalalakian. Sa sobrang gulat, mabilis na nagpulasan ang mga tulisan. Tila nakalimutan nila na meron silang dalang armas. "Mga utak ipis tong kasama ko. May dala kayong baril eh. Bakit hindi nyo paputukan?" Wika ni Jaime sa mga kasama. Kaso nga lang hirap silang patamaan ang matandang aswang. Nagtatago ito sa mga malalaking puno. Habang nagkakagulo, nag-abang ng pagkakataon si Mando. "Ano na? Tara na habang nagkakagulo pa sila!" Wika ng dalaga. Pero hindi pa rin kumilos si Mando. Teka lang, may mali. Dapat kanina pa nandito sila Turing. Siguradong nakaabang lang sila sa kakauyan. Ayokong sumugal. Wika ni Mando. Hindi nga siya nagkamali. Nakatago lang sa malalaking puno ang pangkat nila Turing. Nag-aabang sa mga tulisang magagawi sa posisyon. Habang umaatras ang mga tulisan, papalapit naman sa kanila si Lola Lucrecia. Walang direksyon ang pagpapaputok ng mga baril. Hindi sila sigurado kung nasaan ang kalaban. Wala kayong hahayaang makatakas sa mga taong yan. Magdidiwang tayo sa baryo mamayang gabi sa dami ng mga karne. Wika ni Turing. Lumabas ito sa pinagtataguan. Nasorpresa ang grupo nila Jaime dahil nasa harapan naman si Lola Lucrecia. Naipit sila Mando. Nasa mismong daanan nila ang mga tulisan at si Lola Lucrecia. Siguradong mamamatay sila sa oras na lumabas sa pinagtataguan. Totoo pala ang mga kwento tungkol sa kuta ng aswang na nandito sa gubat.
O mga kasama, ilabas niyo na yung tinatago natin. Wika ni Jaime. Nagtaka si Mando. Bakit nakangiti pa rin ang mga tulisan kahit naiipit na sila sa sitwasyon? Ano ba yung sinasabi nito? Nasisiraan na yata ng ulo to eh. Nagulat ang mga aswang. Nagpalit ng bala ang mga tulisan. Nang tamaan ng isa, kagad itong bumulagtas sa lupa. Nagulat si Turing sa nangyari. Kagad namang umatras si Lola Lucrecia. Kaso nga lang nagawa itong patamaan ni Jaime sa binte at tagiliran. Labis ang pinsala nun sa matanda. Umangil ng napakalakas si Lola Lucrecia. Akala nyo normal na tao yung pumupunta sa gubat, ano? Trabaho namin ang patayin kayong lahat. Mga salot. Huwag na kayong magtangkang tumakas. Kargado ang mga bala namin. Pangontra sa mga aswang. Wika ni Jaime. Bumaliktad ang sitwasyon. Bagamat kaya nilang magpalit ng anyo, hindi buo ang kanilang lakas. Limitado ang lakas at likse ng mga nilalang. Hindi na malaman ng mga aswang ang gagawin. Kapag hindi sila gumawa ng paraan, siguradong mauubos sila ng mga tulisan. Hindi alam ni Mando kung tatakbo na ba sila papunta sa tulay para makalayo sa gulo. Huwag kayong magpapasindak mga kasama. Kung mamamatay tayo, mamatay tayo ng lumalaban. Muling nag-umpisa ang kaguluhan. Sa pagkakataong ito, nakakuha ng tiyempo ang dalawa para makatakbo sa tulay. Nakita sila ni Jaime. Nagkabangga ang mga mata ni Mando habang hawak ang kamay ni Carolina. Sige bata, tumakbo ka. Lumayo na kayo sa sinumpang lugar na to. Wika ni Jaime. Nginitian pa nito si Mando at Carolina. Nagulat si Mando sa reaksyon ng tulisan. Ang inakala niyang salot sa kabundukan, ito pa ang nagligtas sa kanila sa kapamakan. Kagad naman siyang hinila ni Carolina para makatawid sa tulay. Nakita nila si Lola Lucrecia. Nakandusay na sa damuhan. Marahang gumagapang papalayo. Tuloy lang sa pagtakbo ang dalawa at hindi na lumingon pa. Hindi na nila nakita ang mga naganap sa labanan. Pero naririnig pa rin nila ang putok ng baril mula sa malayo. Hanggang sa makarating sila sa labas ng gubat. Ligtas ka na, Binibini. Hanggang dito na lang ako. Kailangan kong balikan si Lolo Pino. Bibigyan ko siya ng babala tungkol sa tulisan. Siguradong ang baryo namin ang isusunod nila. Wika ni Mando. Natatakot siya na baka kung anong mangyari kay Lolo Pino. Pero pinigilan siya ng dalaga. Nasisiraan ka na ba? Nakita mo ba kung gaano kadelikado yung laban? Isa pa, siguradong nandun pa rin sila. Anong gagawin mo? Naisip ni Mando na may punto ang dalaga. Pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya sa lolo. Magtatakip silim na. Nawala na rin ang mga putukan. Sumama muna si Mando kay Carolina. Ang mabuti pa, sa amin ka na magpaumaga. Bukas ka na bumalik sa baryo nyo. Mungkahi ng dalaga. Sumunod naman si Mando. Kinabukasan maaga itong nagpaalam kay Carolina. Labis ang pag-aalala niya sa lolo. Mabilis tinahak ng binata ang gubat at patakbo nitong binagtas ang daan. Tanghali na nang makarating siya sa baryo. Tahimik. Sunog ang mga kubo. Wala na si Lolo Pino sa lugar. Hindi malaman ni Mando kung nakaligtas ba ito.
o baka naabo na rin dahil sa sunog. Huli na ang pagdating niya. Hindi man lang niya nabalaan si Lolo Pino. Tulala si Mando na naglakad pabalik sa bayan. Ngayon hindi niya alam kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Wala siyang ibang kakilala at pamilya. Si Lolo Pino lamang. Blanko ang isipan ni Mando. Tila ba naglalakad sa kawalan. Hanggang sa nakarinig siya ng pagaspas. Paglingon sa likuran, naroon si Lolo Pino. Anong nangyari sa'yo? Masakit ba yung tiyan mo? Bakit nakasimangot ka? Oh, may gamot dito para sa sakit ng tiyan. Wika ni Lolo Pino. Lolo, paano po kayo nakaligtas? Ano pong nangyari kay Turing saka kay Lola Lucrecia? Wika ni Mando. Hindi ako mapalagay kaya sinundan ko kayo. Habang nasa kalangitan, nakikita ko ang nangyaring kaguluhan sa ibaba. Sinusundan ko kayo hanggang sa maging ligtas. Kaagad akong bumalik sa baryo matapos noon. Sinabihan ko ang iba nating kamag-anak na lumikas dahil isusunod ng mga tulisan ng ating baryo. Pero ang mabuti pa, pumunta na tayo sa bago nating kuta. Nag-iintay ang mga pinsan ko. Nang dahil sa kaganapan, may iilan sa mga aswang ang nagawang makatakas papunta sa ibang lugar. Malaking katanungan sa isipan ni Mando ang naganap. Gustuin man niyang magalit kay Carolina, pero parang ito pa ang naging dahilan upang mailigtas ang kanilang baryo. Kung hindi niya hinatid si Carolina, hindi niya masasaksiyan ang naganap na labanan doon sa tulay at siguradong makakarating ang mga tulisan sa kanilang baryo nang hindi nila nalalaman at mauubos ang lahi nila. Matapos naman ang kaganapan, hindi na muli pang nagpakita si Mando kay Carolina. Ito ang paraan niya upang iligtas ang buhay ng dalaga. Putulin ang kanilang koneksyon. Pero habang buhay, dala-dala ni Mando ang alaala nang minsang mailigtas ang buong angkan nang dahil sa isang babae. Kwentong Bayan.